ang batuhan ng opinyon ng ating mga debaters kanina, and this time, ating bibigyan naman ng pagkakataon ng ating live audience ng mga Felicians na magtanong sa ating mga debater. At syempre, ready na ba kayo? Ayan, ang unang magtatanong ay, what is your name? Yuri po. Ano ang iyong katanungan sa ating mga debaters? Can school uniforms po improve or at least affect po the students' academic performances? Ang DepEd ay ini-aim niya ang better quality education. So, maririnig naman natin yan everywhere. The better quality education. So, paano natin may implement or makukuha yung better quality education if doon pa lang sa mga learners natin, sa mga tinuturuan natin, ay hindi naman sila comfortable sa suot nila. So, para mas pagbibigyan pa nila ng pansin yung suot nila kaysa doon sa learning experience o sa mga tinuturo sa kanila sa loob ng kanilang classrooms. If you wear whatever it is that you want, then that will cause distractions for the other students within the classroom. Like, from what I've heard, some have worn crop tops or short skirts and came to school, and they just distracting the students because they're just putting all their focus on this one student that's just wearing this weird set of clothes. So, ang susunod na magtatanong ay, okay, what is your name? Sam. Where are you from? Kainta. Is your mother proud that you will be asking this question? Yes. Okay, make your mama proud. What is your question? So for my question po, does school uniform affects the behavior of a student? If yes, in what ways po? Well, actually, studies have shown na yung pagsusuot po ng school uniform, mas nakaka-affect po siya or nakaka-increase siya ng rate ng bullying. Kasi yung school uniforms po, nag-i-impose siya ng distinction among students. Kasi hindi naman po lahat makakapagsuot ng pare-parehas ng itsura, ng kulay, or ng kalinisan ng uniform. Yung school uniforms po, ayon sa studies in America, na nag-i-impose po siya ng distinction as well as yung pagkakaiba-iba po ng students, yung ano po nila, yung financial status po nila, nai-impose din po sa pagsusuot ng school uniforms. Kaya po, mas tumataas yung discrimination as well as bullying sa schools. Okay. So, sinasabi mo kanina, yung pag-wear ng uniform is nakakakos din ng bullying. Well, kung mag-wear ka din ng mga civilian clothes, mga pang-civilian, which nakakaano rin siya ng bullying actually. Mas malala nga yun eh, kasi isipin mo, kung nag-wear yung isa na, kagaya sinabi ko kanina, kung nag-wear yung isa na may kaya lang, nag-wear lang ng mga normal clothes, and then yung isa na may kaya talaga na kaya, nag-wear ng mga branded clothes, sa tingin mo, makaka-affect to, di ba, sa mga tao, sa mga kaklase niya, makaka-affect yun dahil sa siguro kainggitan. Minsan, hindi natin maiiwasan na mainggit eh. Hindi natin maiiwasan mainggit. Kaya, minsan, emotionally, natatamaan sila. Alright. Nasasaktan sila. Alright, thank you so much sa pareho nating debaters na bigay ng kanilang kuro-kuro. Last but not the least, meron pa tayong last question. And, who are you? Phoebe po. Where are you from? Kainta. Okay, is your mama proud? Siguro po. Please make her proud. Your question is? My question to both teams po is, what is the benefit of your proposed policy, and if meron, how? Ang mga benefits po nung proposed policy po namin is which is yung hindi po pagiging mandatory nung school dress code or yung school uniform code is first po parang nalilesen po yung financial burden ng pamilya po natin. Parang hindi imbis na iisipin na lang po ng pamilya po natin kung ano yung papakain sa atin, ano yung papabaon sa atin, mahatian pa po nung sa uniform. So, by parang sa pag hindi mandatorized ng school dress code po is parang nalilesen po yung financial burden. Tapos, na-allow din po natin yung parang freedom of expression po ng mga students within our school community po. And also po, maaari din pong malesen yung cases po ng bullying and discrimination inside the campus po. And lastly po, parang maiiwas-iwasan din po yung parang pagkakadawit po no name ng school natin into unmoral activities po sa loob at sa labas man po ng school community po natin. Alright, so for the benefit naman ng aming regulation, if pinapatupad niya ang uniforms in schools, magkakaroon tayo ng sense of unity, oneness. Na it doesn't mean na pag nagtutulungan tayo eh. It's a natural Filipino parang attribute, bayanihan. Nagtutulungan, all for one for all.
Tapos, in a sense, it will develop our academic performances. Syempre, kasi we are trained to follow, to be disciplined, and to be suitable for working environments through discipline in a formal manner. And to wrap up this debate, atin namang aalamin ang kanilang mga closing statement. Sana masagot ng inyong closing statement ang katanungan ng ating audiences. Dapat nga ba or hindi ang pagpapanatili ng dress code sa mga paaralan? Simulan natin sa government position. For me po is yes. So, commonly, lahat po tayo dito ay agree sa pag-wear ng uniform kasi ito po yung nakakapagpalinis sa school. Ito yung maganda sa mata tignan kung lahat tayo pare-parehas ng kulay ng damit. Pare-parehas po ng kulay ng damit. Less distraction rin po sa mga classroom. Example, nag-wear ng mga dark clothes, bright. Ang pangit po tignan sa classroom. So, nakaka-less distraction po siya. Alright, thank you so much, Aliyah. For your closing statement, ano naman ang masasabi ng ating kabilang panel? Our team strongly believes na hindi dapat ipagpatuloy ang pagsuot ng mandatory dress code sa ating schools kasi hindi lang naman ito sa loob ng school premises na nagkakaroon ng effect, but sa labas din naman sa ating government, families, and as well ay need din natin i-consider yung situations ng mga tao sa mga remote places, especially sa mga province na yung mga wala talagang kakayanan na makapag-produce or makapagbili ng school uniforms for themselves. Thank you so much sa dalawa nating panig. And of course, first of all, palakpakan muna natin yung mga debaters natin for today. Very brave in speaking their truth, di ba? So ika nga, no, binibigyan natin ng plataforma ang lahat ng estudyante na magsabi ng kanilang kuro-kuro. Walang tama or mali. Pero, sa pagkakataong ito, syempre, papalakpakan naman natin. Ang best speaker for today ay walang iba kundi si Lawrence Dominic Barles. Alright, Lawrence? Congratulations! You have made your parents proud. Ayan, alright. Patuloy po lamang tayong bumoto sa team ng nais niyong panigan sa ating mga social media accounts. Don't forget to follow and like our page at Schoolmates and at PTVPH. Ngayon guys, nagsabi kayo ng inyong mga kuro-kuro kanina. Ako, ang 2 cents ko lang dito ay ito. We talk about discipline as part of the values that we try to culminate in schools, di ba? Pero bukod sa uniform, bukod sa anuman ang tinatry nating i-identify as, ang importante is ano nga ba ang natututunan ng mga estudyante sa loob ng paaralan? Ano yung values na kino-culminate ng kanilang mga guro? Ano nga bang klase ng environment ang kine-create natin sa loob ng mga paaralan? Yes, it may be beneficial for our parents to not have uniforms. Yes, it may also be beneficial for them to have a sense of belongingness in a school. But what's more important is for us to have initiatives both within the community and outside to be able to cater to the needs of every student. Kasi basic lang naman ang uniform. It's part of the most basic things that identifies us with a school. But what else identifies us is what kind of values do we actually carry with us. So dapat ang bawat estudyante ay natututo maging responsableng citizen. Meron man silang uniform or wala. Kasi what values do they carry makes them a more responsible citizen in the future. Alright, kaya naman bago tayo magtapos, gusto po namin pasalamatan ang buong Francisco P. Felix Memorial National High School, ang mga faculty members din po natin, no, at lahat ng mga estudyante, kayong mga nagsipasok on a sem break na nakibahagi sa ating talakayan. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makiisa dahil yung opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Thank you so